Annyeong guys! Welcome to another day in the life as a Filipino private chef here in Korea. At ito na naman ang mga ginawa ko for today. Bawat bungad talaga ng video ko lagi dito sa mga halaman ko, diba? Kasi katabi lang to kasi ng garahe. So kada dating ko, sila muna talaga yung nasa-check ko. At ito, mabilis na silang lumalaki kasi umiinit na talaga yung panahon kaya mabilis na silang tumutubo. Once kasi nasimula nang dumami-dami yung mga dahon nila, biglaan na lang tong lumalaki. Yun nga, kagaya ng sinabi ko nung last episode, ay kailangan kong mag-send ng lunch ng iba't ibang sandwiches for 6 days. Bali for 20 katao to mga guys. So Friday ngayon at mag-start siya bukas ng Saturday. So ang una kong ihanda dyan is Philly cheesesteak, Sunday beef burger, Monday tuna sandwich, Tuesday pulled beef sandwich, Wednesday chicken kebab, and Thursday chicken burger. Friday ngayon kaya una ko nang ihanda yung ating tinapay na para sa Philly cheesesteak sandwich. So yung gagamitin kong bread para doon ay yung tinatawag na ciabatta. So bali ganito siya gagawin. No need bread to mga guys. At ang ingredients harina, tubig, asin, at yeast lang, at konting olive oil. Ayan, I'm sure marami na naman magko-comment dyan. Bakit wala kang glove chef? Bakit mo kinakamay? Mga guys, yung mga professional, hindi talaga gumagamit ng gloves yun. Kasi unhygienic yung merong gloves na gamit. Kapag meron ka kasing suot na gloves, hawak ka ng hawak kahit saan pero hindi ka nakakapaghugas ng kamay. Unlike kapag bare hands ang gamit mo, konting dumi lang, konting lagkit, konting basa, panay ang hugas mo. Tsaka sobrang linis na ng kamay ko guys kasi nga maya't maya ako naguhugas. So paggawa ko nga ng ciabatta, sinabay ko na rin dyan yung kakainin ng amo ko kasi nga galing ako sa bakasyon at sobrang nauubos yung tinapay nila. Kaya ito yung tinapay nila brown bread. Bali whole wheat flour to guys. Ito yung mga kinakain ng mga healthy conscious. So ang paggawa nga nito guys hindi na nga to mini mixer. Pero after every 30 minutes kailangan mo siyang stretch yung dough ng ganito. Tapos papalsahin ko to ng mga 2 hours tapos every 30 minutes nga ganito ini-stretch siya. Mga ganitong no need bread ang ginagawa ko palagi kapag sobrang busy ko at sobrang daming gagawin. Kasi nga napakadali lang gawin at pwede mong iiwan at pwede ka nang gumawa ng iba mo pang gagawin. Kaya habang ginagawa ko itong mga to, ang dami kong mga sinisingit-singit pa na ibang gawain. Kagaya nitong mga cookies na to, nilalagay ko na to sa honey para mabalot na at mailagay na sa mga cups. Sobra ko na namang daming gagawin nito kasi kailangan to kapag nagkakape sila at kapag nagtsatsaa. Ito kasi yung mga siniserve doon sa mga clients at sa mga guests. So bali everyday ko nga rin itong isisend kasabay ng mga sandwiches. Kaya kung napanood nyo yung mga past video ko super dami kong ginagawang ganito. So mabalik na nga tayo sa ating tinapay, ipoportion ko na siya ng ganito at ilalagay ko na siya sa individual na container. Para kapag shinape ko na siya at lalagay ko na sa oven, sakto na yung mga sizes niya. At ganito ang sign kung maganda ang pagkakaalsa ng dough ninyo. I-comment nyo nga sa comment down below guys kung anong tawag sa ganyang test. Lunch na naman at ang bilis ng oras, kaya kailangan ko nang ihanda rin yung lunch ng aking amo. Mag-isa lang naman siya today kaya ito yung gagawin ko. Handaan ko lang siya ng chicken burritos. So meron ako ditong onion, bell peppers, and garlic, pati mushrooms. Chicken yung pinaka-protein natin today and maglalagay lang ako ng Cajun spices. Tapos follow up na rin ng tomato salsa. Mabilis lang gawin to guys, konting sutay-sutay lang and okay na. Kapag kumain kayo sa mga Mexican restaurant, ito yung madalas nyo makikita sa menu, yung burritos. So bali nirarap lang to sa tortilla. Abangan nyo yung mga next video ko pa ulit, papakita ko sa inyo yung paggawa nito. Or kung gusto niyo ng recipe, punta kayo sa YouTube ko, meron ito. Kahit dito sa TikTok, meron din akong full video nito, panoorin ninyo. Exact procedure yun guys and exact recipes. So lalagyan ko lang ng cheese yan sa ibabaw at i-oven na for maybe 2 to 3 minutes hanggang sa mag-crispy yung labas. Tapos ayun na yung lunch niya, may pares lang ng konting salad. Kung gusto nyo nga pala guys ng mga homemade recipes, mga ganon, punta kayo sa YouTube channel ko, ang dami dun. Tapos yung lunch ko naman ito, ang sarap. Bali giniling to na may Baguio beans, tapos may patatas, tapos nilagyan ko lang siya ng tomato paste. Tapos meron din yung oyster sauce at saka Knorr seasoning. Huwag na kayo magtaka guys kung mga ganitong oras lagi akong kumakain kasi ako talaga yung laging huling kumakain dito sa residence. Kapag lunch talaga mas gusto ko yung mga Filipino foods ang kinakain. And then ito na nga pala yung mga ginawa kong cookies.
Bali ganyan lang yan, hinahanihan ko lang tapos nilalagyan ng decoration. Kasi mga naluto ko na ngayon, nilalagay ko lang sila sa freezer tapos kapag kailangan ko, doon ko na sila lalagyan at babalutin. Kaya mas mabilis ko na siyang naihahanda. Ang galing at ang ganda ng itsura, no? Siguro kung mayroon kayong cafe tapos ito yung mga paninda ninyo, wow, sigurado patok yung cafe ninyo. 2 PM na nga at kailangan ko nang i-bake itong mga tinapay ko. So ganito lang ang pag-shape nito mga guys, napakadali lang. Ilalatag ko lang siya ng ganyan, i-stretch ng konti yung side tapos i-fold na siya ng 3 beses. Bali ingat lang kayo sa pag-fold na wag puputok yung mga hangin kasi sayang naman yung pagpapalsa natin kung puputukin nyo lang. Kailangan gentle lang yung paghawak sa dough, parang yung paghawak nyo sa mga jowa nyo, ganon. Ayan, so bali ko close ko lang yung mga side niya tapos puputulin. Medyo lalakihan ko siya kasi nga pang sandwich tapos i-close yung other side, so ganyan lang. Tapos papalsahin ko lang to ng mga 15 minutes tapos salang na sa oven. At ito na ang result niyan guys. Yan, perfect, 'di ba? So bali crispy ang labas nito guys tapos malambot sa loob. Ang texture nito parang baguette din. And speaking of baguette, yung sa amo ko na brown flour, ito mga baguette yung ginawa ko. Hindi ko na siya nilagyan ng hiwa-hiwa kasi puputulin ko rin naman. I-cut ko rin naman siya. At ayan, ang ganda ng result ng pagkagawa ko. Yung mga ganitong tinapay guys, pwede nyong i-store to sa freezer ng mga ilang buwan. Tapos, pwede kayong maglabas ng ilan kung ano lang yung mga kailangan ninyo. Kapag may malakihan akong party, yung mga tinapay talaga una kong ginagawa ahead before para i-freezer tapos tsaka ko na lang siya ilalabas kapag party time na. Again, kung gusto niyo ng recipe ng ciabatta or ng baguette, punta lang kayo dun sa YouTube channel ko guys. May 200,000 subscriber tayo dun. At patok talaga dun yung mga homemade na ginagawa ko. Paki-follow na rin tong aking TikTok mga guys, pati yung Facebook page ko, Pinoy Chef Korea. Magdi-dinner na nga at hinandaan ko na sila nitong soup. Bale beetroot to guys, tapos ginisa-gisa ko lang siya ng mga aromatics, tapos i-blender. So ayan na, mayroon na tayong beet soup. So ganitong klase talaga ng mga soup ang gusto ng amo ko. Yung mga healthy soup na gulay-gulay tapos pinupuri lang. So yung dinner nila, 3 to 4 course yan everyday. Para naman sa dinner nila, nag-air fryer lang ako nitong tilapia na minarinate ko. Tapos konting torch lang para sa smoky flavor. And then pinarisan ko lang yan itong brown fried rice. Tapos marami akong bell peppers kaya naman naisipan kong i-sweet and sour na lang yung parang sauce niya. Ano na nga bang tawag dito? Yun, escabeche. Kapag wala ko maisip na menu for dinner, minsan yung mga Pinoy foods na lang tinitwist ko para magmukhang western ang itsura. Paki-check nyo nga guys kung papasa na siya. Oh, pwede na 'di ba? Parang pang restaurant na rin. Tapos lagyan lang natin ng konting arte. Yan. Goods na yan. At para naman sa juice nila tonight, gagawa ko ng lemon juice. So bali, lemon mint ang gagawin kong juice para sa kanila. Syempre, namitas lang tayo dito ng mint sa labas kasi marami tayo. Tapos i-blender ko lang yan ng pinong-pino. I-try nyo to guys, ang sarap nito lalo na kapag may mga party kayo. Tignan nyo, nag-iiba yung kulay niya, di ba? Or pwede nyo rin gawin calamansi mint juice. So ayun, hi, ginabi na naman tayo ng uwi. Pero maliwanag pa rin guys sa Korea kasi summer na. So again, thank you for watching mga guys. See you on my next vlog. Annyeong!